Isang unified, urgent at hindi nakasentro sa ayuda ang pinaplanong balangkasin ng Kamara sa ikakasa nitong mga serye ng Joint Committee hearings na inaasahang tutugon sa epekto ng krisis sa Middle East sa pulong balitaan ngayong araw. Sinabi ni House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina City Representative Miro Kimbo na tututukan ng mga pagdinig ang pagpasa ng mahahalagang panukala na tutulong sa mga apektadong sektor sa pamamagitan ng short at long-term plan. Batidaan niya ng lahat na ang krisis ay nagmumula sa puwersa na hindi na kontrolado ng pamahalaan at ng bansa, ngunit hindi nangangahulugan na wala nang magagawa para dito. Ipinaliwanag ni Kimbo na hindi lamang puro targeted subsidies ang kanilang tututukan, kundi aayusin din ang sistema na distribusyon. Bayanihan 3 in my mind is not only gathering funds so that you can have a AYUDA program, but actually developing a system whereby you have an electronic subsidy program. Ano ibig sabihin nun? Nakakabit siya sa national ID. Practically everyone sa national ID. Hindi lang doon nai-integrate yung kanyang economic profile or anong industriya siya. Siya ba'y mangingisda? Siya ba'y magsasaka? Siya ba ay nasa transport service? Siya ba ay TODA within that service? So, yun ang mga kailangan. Ito yung we have to take this opportunity kasi hindi tayo pabalik-balik na each time may subsidy, naghahanap tayo ng panibagong listahan. Naniniwala rin ang kongresista na hindi na kailangang umutang ng Administrasyong Marcos para sa ayuda program dahil sapat ang budget para dito. Sa katunayan, hindi umano hihigit sa 15% ng package na ninanais ni House Speaker Faustino Boji D. III ang bahagi ng ayuda at sa halip ay mas nakatuon sa paghahanda sa hinaharap. Wala rin gobyernong hindi umuutang. So kailangan ng pag-utang. Ang importante lang is that it's managed well, it falls within the targets of government and its finances relative to deficit at hindi siya sumusobra kumpara mo sa entire GDP. So, right now, mataas ang ating debt to GDP. Nasa, kung di ako nagkakamali, nasa 63% or a little less than 64%. Pero may espasyo pa yan, sa totoo lang, kung i-compare mo sa ibang Southeast Asian countries. But right now, I don't think there's a need to borrow. Ang unang pagdinig ay tinakda sa April 8 o kasagsagan pa ng recess ng Kongreso matapos ang Semana Santa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.